At talagang ika nga'y pakapala na rin talaga ng apog, ha? Ang nangyayari sapagkat alam naman ninyo, itong si Cayetano may sinasabi na naman mga kaibigan. Ano ba yung sabi ni Cayetano? So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. Sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Tingnan ninyo mga kasinungalingan, ha? Puro wala eh. Puro tanggi, mga kaibigan eh. Ngayon, ito sabi ni, umepal na naman si Cayetano para sa kanya masentro ang publicity, siya na naman ang maging laman ng media para makapagmagaling at the same time makapagpapalapad siya ng papel sa Senado. Di ba, mga kaibigan? At saka natatandaan nyo ba yung malimit kong sabihin sa inyo na sinabi ni former US President Howard Taft na siya bago naging presidente naging gobernador general dito sa Pilipinas. Dahil napag-aralan niya ang pag-uugali, kultura ng mga Pilipino dahil matagal siya rito. Nakasalamuhan niya mga Pilipino. Sabi niya, di ba, ito bagay na bagay kay Cayetano. Yung sinabi na yun ni Howard Taft na ang mga Pilipino ay hindi naaangkop na mamahala sa kanilang sarili. Sinabi ito, mahigit 100 taon na po ang nakakaraan. Hindi raw naaangkop mamahala mga Pilipino sa kanilang sarili. Karamihan ay mangmang at mapamahiin. Habang ang iilan, ito na sila, ito na si Cayetano, habang ang iilan na nakapag-aral at kilalang tao ay nakakaintrigang politiko na walang lakas at walang pinahahalagahan kundi personal na interes upang bigyang kasiyahan lamang ang sarili. Mahilig to si Cayetano magmalinis magmagaling at nagsesi-sermon. Ang tanong kailan kaya niya titigil yan? Yung pagtatanghal sa sarili niya na magaling siya. Kala mo mga nag-iisip ng mabuti para sa gobyerno wala nga kayong accountability. Napanagot ka ba ro sa kaldero? Sa bilyong-bilyong pondo na nawaldas sa SEA Games? Mga kaibigan, huwag na natin pag-usapan yan. Umaarte lang ito mga kaibigan Ginagamit niya ito para ma-divert niya ang issue, ang mga komentaryo labang sa Senado. Ngayon, inaagaw umeeksena si Cayetano para sa kanya mapunta ang atensyon ng publiko. At siya na lang ang pag-usapan. Iniligtas sa mga batikos ng publiko. Di ba? Adi,
makikinabang na naman ang kanyang sarili dito sa sinasabi niyang walang katotohanan. Ha? Ito tuwing tatakbo to, si Alan Peter Cayetano, laging may protesta ito. Noong 2019 eleksyon, o di ba, dalawa silang mag-asawa na nakaupo sa Kongreso. Yung sila ni Cayetano, dalawa distrito ng Taguig, di ba? Oh. Pagkatapos, yung kapatid ni Alan Peter, mayor, yun ang pumalit sa misis niya, di ba? Dahil third-termer na yung asawa niya. Ngayon, bago ang eleksyon, kinuwestiyon din si Cayetano. Alam niyo ito eh. Marami nakakaalam nito eh. Pero, huwag niyong kalilimutan. Kaya, yung iba, minsan nasasabi nila, may pagkakataon, paulit-ulit itong si Lapid Fire eh. Talagang dapat ulitin. Sapagkat may masamang sakit ang mga Pilipino. Ano yun? Ningas kugon. Ano pa yung isa? Maigsi ang pantanda. Dahil madaling makalimot. O, mga kaibigan, kinasuhan din ito. Pinrotesta rin ito. Sipin nyo, mag-asawa sila, tumatakbo sila sa dalawang distrito ng Taguig. Ha? Alam nyo kung ano? Para sila makatakbo ng sabay na mag-asawa, gumamit sila ng magkahiwalay na address. Yung isa, District 1. Yung isa, 2nd District. Ha? Kaya, kinwestiyon ngayon sila sa COMELEC. Ha? May nagprotesta ngayon. Ang sabi, disqualified silang makatakbo. Sapagkat, mag-asawa sila eh. Gumagamit sila ng magkahiwalay na address nila. Oh, purposely, maliwanag yun ha. Ang purpose i-deceive. Lokohin. Hindi lamang ang mga botante, kung hindi ang batas natin.